Sumasa inyo po ang programang Ang Iglesia ni Cristo. Welcome po sa gagawin po nating pagtalakay. Sa episode pong ito ay makakasama po natin ang kapatid na Orly de Guzman. Magandang araw po sa inyo, kapatid na Orly. Magandang araw, kapatid na Jerry. Magandang araw po sa lahat ng sumusubaybay sa ating palatuntunan. Ang aming pong laging paanyaya ay samahan nyo kami sa ating pagtalakay. Hangad po naming makatulong sa inyo pong ginagawang mga pagsusuri. Mga mahal po naming kaibigan, sa tuwing sumasapit po ang buwan po ng Mayo, ay ginugunita po namin ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang anibersaryo po ng kapanganakan ng kapatid na Felix Y. Manalo na sinasampalatayanan po namin na sugo ng Panginoong Diyos sa mga huling araw na ito. Sa taon pong ito, Mayo 10 ay siyang ika-104 na pong anibersaryo ng kanilang kapanganakan. Kapatid na Orly, may mga taong nagtataka po at nagtatanong, bakit napakahalaga po sa atin ang pagsusugo? Ipaglingkod po natin, sino po ba ang may gawa ng pagsusugo at ano po ang kahulugan po nito? Ang may gawa ng pagsusugo ay ang ating Panginoon Diyos. At yun mapatutunayan natin sa pamamagitan ng mga katotohanang nakasulat sa Biblia. Mabuti basahin ko muna itong nakatala dito sa Aklat ng Juan. Dito po sa 6 at 29, ganito po ang ating bababasa. Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, ito ang gawa ng Diyos, na inyong sampalatayanan, yaong kanyang sinugo. Ito, kapatid na Jerry, yung binanggit natin kanina, na ang pagsusugo, gawa ng Diyos. Ayon sa ating Panginoong Hesukristo, ito ang gawa ng Diyos, inyong sampalatayanan, yaong kanyang sinugo. Kaya nga, sa panapanahon ay may pagsusugo ang ating Panginoon Diyos. Nagsusugo siya para sa kapakanan ng mga tao na kanyang pinagsuguan. Paano po kung halimbawa, kapatid na Orly, ang isang nagpapakilalang relihiyon ay hindi po sumasampalataya po sa pagsusugo na ginawa ng Diyos? Ang ganung relihiyon, hindi sa ating Panginoon Diyos. Kasi ang tunay na relihiyon ay bunga ng pagsusugo ng ating Panginoon Diyos. Kaya pagkang relihiyon, hindi kumikilala sa pagsusugo, walang pagpapahalaga sa pagsusugo, 100% hindi tunay na relihiyon yon. Bakit po sinabi ng ating Panginoong Sukristo na ang pagsusugo po ay gawa ng Diyos? May sagot ang Biblia tungkol dyan. Basahin natin itong nasa Ebreo, kapatid na Jerry. Itong 5:4, ganito ang ating mababasa. At sino man ay hindi tumatanggap sa kanyang sarili ng karangalang ito, liban na kung tawagin siya ng Diyos na gaya ni Aaron. Kaya ang pagsusugo, gawa ng Diyos, kasi ang pagsusugo, karangalan na kaloob ng Diyos sa kanyang isinusugo. Sa makatuwid, mga mahal po naming kaibigan, inihahalal po muna o tinatawag po ng ating Panginoon Diyos ang kanya pong isinusugo. Ano po ang kahulugan, kapatid na Orly, ng pagsusugo ng ating Panginoon Diyos? Nililiwanag yan, kapatid na Jerry, dito sa 2 Kronika. Sa 36 at 15, ganito ang mababasa natin sa talatang ito na ating binanggit. At ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga magulang, nagsugo sa kanila sa pamamagitan ng kanyang mga sugo, na bumangon maaga at nagsugo, sapagkat siya'y nagdalang habag sa kanyang bayan at sa kanyang tahanang dako. Itong ating binasa, kapatid na Jerry, ay panahon ng bayang Israel. Opo. Ayon sa ating binasa, nagsugo ang Diyos noon sa panahon ng bayang Israel, na unang bayan ng ating Panginoon Diyos, sapagkat siya ay nagdalang habag sa kanyang bayan. Sa makatuwid, kapatid na Orly, at sa ating mga kaibigan, sana po ay napansin po nila na napakabuti po ng layunin ng ating Panginoon Diyos kung bakit po siya nagsusugo. Kasi kinahahabagan niya yung kanyang pinagsusuguan . Opo. Sino magsasabi na hindi mahalagang habag o awa ng Diyos? Kung mahalaga, kung kinikilala ng tao na ang habag ng Diyos ay mahalaga at dapat naman. Opo. Dapat niyang kilalanin na mahalaga o importante ang pagsusugo ng ating Panginoon Diyos. Opo, sapagkat doon po, mga mahal naming kaibigan, madarama po ng tao ang kabutihan po ng ating Panginoon Diyos. Yung po bang pagsusugo ng ating Panginoon Diyos, namamalagi po ba hanggang sa panahong Kristiyano? Namamalagi, kapatid na Jerry, at pinatutunayan niya ng Biblia. Babasahin natin itong nakatala dito sa Aklat ng Mga Gawa.
Dito po sa 26, ang mga talata po ay 17 hanggang talatang 18, na ililigtas kita sa bayan at sa mga hintil, na sa kadilay sinusugo kita, upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Mga mahal po naming kaibigan, dito po sa ating binasa, pinatutunayan, kapatid na Jerry, Opo. na namamalagi ang pagsusugo ng Panginoon Diyos hanggang sa panahong Kristiyano. Opo. At dito nga, sa binasa nating talata, ito ay pagsusugo ng Panginoon Diyos kay Apostol Pablo. Opo. Batay sa binasa po, mga mahal naming kaibigan, sinugo si Apostol Pablo upang ang mga tao idilat ang kanilang mga mata at alisin po sa kadiliman. Bakit po kailangan alisin po sa kadiliman? Kasi ang tao ay nalinlang, nadaya ni Satanas. Binulag ni Satanas ang isip ng tao. Kaya yung liwanag ng Ebanghelyo, hindi sumisilang sa kanila. Opo. At pagka ang tao nasa ganong kalagayan, paano magtatamo ng kaligtasan? Nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo. Kaya may pagsusugo para yung nasa dilim, matanglawan. Ang pangtanglaw, salita ng Diyos. Kapag ka po naalis na ang tao sa kadiliman, sa pamamagitan po ng sugo ng ating Panginoon Diyos, magiging kanino na po ang tao? Sa ating Panginoon Diyos na. Sapagkat yung tao na sumampalataya sa pagsusugo, naging bunga ng pagsusugo, napatawad sa kasalanan eh. Kaya nga ang tao'y nahiwalay sa Diyos eh. Nalayo sa Diyos. Marami na tayong pagtalakay dyan. At itinuturing ng Diyos na kaaway niya ang tao dahil sa kasalanan. Dahil sa pagsusugo, yun ay habag ng Diyos, ang tao pag naalis sa kapangyarihan ni Satanas, padadala sa liwanag, mapapatawad ng kasalanan. At doon sa ating binasa kanina, ang sabi, magmamana na ng mga pangako ng ating Panginoon Diyos o magtatamunan ng kaligtasan. Mga mahal po naming kaibigan, ganyan po kadakila at ganyan kahalaga po ang pagsusugo ng ating Panginoon Diyos. Ang tao sa pamamagitan po ng mga isinusugo ng ating Panginoon Diyos, makararating po sa pagtatamo po ng kaligtasan. Ngayon po kapatid na Orly ay ating pag-usapan naman ang tungkol po sa ginagawang pagtuturo ng mga salita ng Diyos ng kanyang mga isinugo. Ano po ang katumbas kapag ka ang sugo ng ating Panginoon Diyos ay nangangaral ng kanyang mga salita? Iba ang pangangaral ng sugo ng Diyos kaysa pangangaral ng walang karapatang mangaral. Sapagkat pagka sugo po ng Diyos ang nangangaral, ganito kahulugan po ganito katumbas niyan. Ikalawang Tesalonica 2:14. Sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo upang magkamit ng kalwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi dito ni Apostol Pablo na isang sugo ng ating Panginoon Diyos, tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo. Yung mga ibang nangangaral, kapatid na Jerry, maaaring ebanghelyo binabasa, Opo, maaaring Biblia Biblia rin din. po, Oo. opo. Pero yung kanilang pangangaral, hindi pagtawag ng ating Panginoon Diyos kasi eksklusibo yun sa mga sugo lang ng ating Panginoon Diyos. Pag nangangaral ang sugo ng dalisay na ebanghelyo, yung pinangangaralan, tinatawag ng ating Panginoon Diyos. Paano po kung halimbawa may magsabi po ng ganito? Kami natitiyak namin na kami ay tinawag din ng ating Panginoon Diyos eh. Paano po ba matitiyak kung tinawag po ng Diyos o hindi po tinawag ng Diyos? Tinitiyak ng Biblia kung saan naroon ang mga tinawag ng Diyos dahil pinangaralan ng dalisay na ebanghelyo at ang nangaral ay sugo ng ating Panginoon Diyos. Nililiwanag po yan, mga mahal naming kaibigan. Dito po sa aklat ng Kolosa, sa 3:15, at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo maging mapagpasalamat. Madaling makilala, kapatid na Jerry, Opo. ang mga tinawag ng ating Panginoon Diyos dahil pinangaralan ng sugo ng ating Panginoon Diyos. Sila ay matatagpuan sa isang katawan na ipinakikilala sa atin ng Biblia. Sa makatwid, kapag wala po doon sa katawan na tinutukoy po
kahit pa magsabing siya'y tinawag, hindi totoo yun. At isang katawan lang ang kinaroroonan ng Opo. mga tinawag ng Diyos. Hindi iba't ibang mga grupo, hindi iba't ibang relihiyon. Sila ay matatagpuan sa isang katawan lamang na ipinakikilala sa atin ng Biblia. Kaya mahalagang tanong po ngayon, kapatid na Orly, alin po yung katawan na naroon yung mga nakinig sa pangangaral po ng sinugo ng Diyos, kaya sila po ay natawag? Ang binasa natin kanina, Colosas 3:15. Ang babasahin natin, Colosas pa rin, kapatid na Jerry. 1:18, ganito ang mababasa natin. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ang katawan po na kinaroroonan ng mga tinawag ng ating Panginoon Diyos kasi tinanggap sinampalatayanan ang pangangaral ng sugo ng ating Panginoon Diyos. Ito ay ang iglesia, pero hindi kahit aling iglesia, tiniyak ng Biblia. Iglesia na ang ulo o pangulo ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ano po ang pangalan ng iglesia na katawan ng ating Panginoong Sukristo at siya po ang ulo po nito? Nasa Biblia din, kapatid na Jerry. Sa isang saling ng Biblia, itong saling ito ng bagong tipan sa Ingles, sa aklat ng Korinto sa 12 at 12, ililiwat na natin sa ating wika, sapagkat kung paanong ang katawan ng tao ay iisa, subalit may maraming sangkap, at ang lahat ng sangkap nito, bagamat marami, ay bumubuo sa iisang katawan lamang, gayon din naman sa iglesia ni Kristo. Mga mahal po naming kaibigan, ang pangalan po ng iglesia na kinaroroonan po ng mga tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng pangangaral ng kanyang sugo, binasa ko po sa inyo, Iglesia ni Kristo. Sa makatwid, mga mahal po namin kaibigan, makikilala po natin sa panahon pong ito kung sino po ang totoong sugo ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng resulta ng kanyang pangangaral. Yung napangaralan po ng tunay na sugo ng Diyos, kapatid na Orly, naging kaanib po sa loob ng Iglesia ni Kristo. Sila po yung tumanggap ng pangangaral ng isinugo ng ating Panginoon Diyos. At isa pa ito sa mga katibayan, kapatid na Jerry, na ang kapatid na Felix Manalo, sugo ng ating Panginoon Opo. Diyos. Kasi ang resulta ng kanyang ginawang pangangaral, yung mga napangaralan niya, Opo. na tumanggap sa ipinangaral niyang dalisay na ebanghelyo, nagpabautismo, naging mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Mga mahal po namin kaibigan, ito po ang dahilan kung bakit hindi po kami nagsasawa na anyayahan po kayong magsuri sa mga aral na sinasampalatayanan dito po sa loob ng Iglesia ni Kristo. Isa na nga po itong ating tinalakay po ngayon, ang tungkol po sa pagsusugo ng ating Panginoon Diyos upang kung paano po kaming nakinabang po sa dakilang habag ng ating Panginoon Diyos. May karapatan kami sa tunay na paglilingkod. Magtatamo po ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom, kayo man po ay makasama po namin dito po sa loob ng Iglesia ni Kristo. Lagi po naming pinakahangad na matupad ang napakadakilang layunin ng ating Panginoon Diyos, na ang lahat ng tao ay mga karating sa katotohanan at mga ligtas, gaya ng isinasaad po sa unang Timoteo 2:3 hanggang 4. Bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, inanyayahan po muna namin kayo, samahan po kami sa isang panalangin. Panginoon na aming Diyos, salamat po ng marami, Ama. Amen. Napakadakila ng pagmamahal mo po sa amin. Amen. Nahabag ka po at binigyan kami ng pagkakataon. Matawag po sa tunay na Iglesia ni Kristo. Amen. Ngunit, Ama, nagmamakaawa po kami. Maging ang mga taga-subaybay po namin. Opo. Nawa pakinabangan po nila ang ginawa naming pagtalakay. Opo. Maging batayan po nila ito sa pagsusuri. Amen. Sa pagbabalik loob po sa iyo. Opo. Upang makasama namin sa paglilingkod po sa iyo, Ama. Opo. Magtamo rin ng iyong pagliligtas. Amen. Lagi mo pong ingatan ang kabuuan ng Iglesia ni Amen. Kristo sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan. Amen. Hinihiling na po namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.